Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video nga, pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So ang TV5, proud na binida po ang aktor na si Andres Mulak dahil sa nakuha nitong award nitong nakaraan lamang. Sabi nga ng TV5 Entertainment Update, kinilala si ang mutya ng Section E TV5 lead actor Andres Mulak bilang Promising Male Star of the Year sa ginanap na 6 BP Choice Awards by the Village People. Pinarangalan din siya ng Media Excellence in Brand Endorsement Award Male sa 3rd Lauros Nobilis Media Excellence Awards 2025 ng Lyceum of the Philippines University or LPU Cavite. We are so proud of you, kapatid. Grabe naman yon mga kadabarkads. Talaga namang kahit kakasimula pa lamang po ni Andres, talaga namang hakot award na siya kaagad. Samantalang ang TVJ na page after Maine Mendoza, diba, planex nila yung pagkaserena nitong si Maine na siyang trend ngayon. Si Alan Kay naman po ang ginawa nilang serena. Sabi nga dito, we didn't see that coming. So, ang daming natawa dito mga kadabarkads, and halos 500,000 na po ang nag-views nito sa kanilang page. Nung na-screenshot natin ito, 469k views. Tapos 9.2k yung nag-react. So possible na 500,000 na to sa mga susunod po na oras. Grabe lang, 'di ba? Ang dami talagang kalokohan na ginagawa ng TVJ pagdating sa mga nagtitrend dito po sa mundo ng social media. Samantalang si Jose and Wally naman po mga kadabarkads, ngayong araw yan meron silang pupuntahan after syempre ng Itbulaga. Sabi kasi dito sa post ng isang account sa Facebook, Bida ang Bayan, makisaya daw sa Team RJD sa pasasalamat Motorcade at SOMA 2025 sa May 31 na. Kasama ang paboritong tambalan na sa Wally, na sina Wally and Jose. Ngayong araw yan, 3:30 PM pasasalamat Motorcade na magsisimula sa Lamau Sports Complex at magtatapos sa Limay Sports Complex. 6:30 PM Limay Complex para sa State of the Municipal Address kasama sina Wally and Jose. So 6:30 pa pala naman mga kadabarkads, sakala ko 3:30. Di ba kakagaling lamang nila noon sa Itbulaga. So talaga namang patok itong tambalang Jose and Wally Bayola sa mga paganitong ganap, 'di ba? Mga pa-concert, pa-motorcade, 'di ba? Kasi hindi kayo maboboring pag si Jose and Wally po ang kasama ninyo. Next topic naman, pag-usapan natin itong kakapasok lamang na balita tungkol ito sa TAPE Incorporated and syempre sa GMA Network na kung saan ay kinasuhan nga po ang mga executive sa TAPE. Sabi dito, TAPE submits proposal daw to GMA Network to settle Estapa complaint. Ano kaya yung sinubmit nito na proposal sa GMA? Tatanggapin kaya? Iyan ang malalaman natin. Sabi dito, naniniwala ang legal counsel ng TAPE na hindi daw dapat Estapa ang isinampang reklamo ng GMA Network laban sa dating producer ng Itbulaga kundi civil liability lamang. Sa inilabas na pahayag ni Attorney Maggie Abraham Garduque kahapon, May 29, 2025, nung nakaraan pa to sinabi nitong gaano man kalaki ang perang dapat singilin ng GMA sa TAPE, hindi raw ito maituturing na estapa.
Ito ay base raw sa kanilang 2023 assignment agreement kung saan ilang bahagi ng advertising revenues ng tape mula sa kanilang mga kliyente ay dapat mapunta sa GMA. Saad ni Garduque, tape still believes that whatever amount is collectible from them by GMA is merely a civil liability and not a criminal liability for STAPA. For most, even assuming that the amount were used by Tape Inc. for its operations instead of remitting it to GMA. This is a mere violation of the assignment agreement being executed between Tape Inc. and GMA Network. So umaapila sila na hindi daw dapat STAPA ang sinampa sa kanila ng GMA Network. Therefore, GMA can only file a civil case for breach of contract. Ayon pa sa legal counsel ng tape, ang perang hindi pa nakukuha ng GMA ay corporate liability daw ng tape at hindi ng individual stockholders nito. Ikinagulat daw po ng mga board of directors at official ng tape na sinampahan sila ng criminal case. Saad pa ni Garduque, secondly, this amount are corporate liability of Tape Inc. and not of its individual stockholders. Under the law, corporation has separate and distinct personality with its stockholders. Thus, respondents member of BOD and officer of Taper surprised that a criminal case for STAPA was filed against them. Gayunpaman, susundin pa rin daw nila ang bagong patakaran ng Department of Justice or DOJ na ang mga kahalintulad na usapin ay dumadaan daw sa mediation o pag-uusap. Binanggit din po ni Garduque na nagsumiti sila ng offer sa GMA upang ayusin ang pagkakautang ng tape. Kung tatanggapin daw ito ng GMA, magsusumite ang magkabilang panig ng compromise agreement sa susunod na pagdinig. Hindi niya idinetalye kung ano ang nilalaman nito. Samantalang wala pa naman daw pong balita kung anong nangyari sa mediation sa pagitan ng Tape at GMA Network noong nakaraang May 29, 2025. Hindi daw malinaw kung ang pahayag ni Garduque ay nag-ugat sa isinagawang mediation. Gayunpaman, inaasahang o inaatasang dumalo sa mediation ang respondent na sina Romeo Halosos Jr., Romeo Halosos Sr., Seth Frederick P. Halosos, Michael N. Magtoto, Zenaida Buenavista at Maluchua Pagar. So ano kaya yung offer ng Tape Incorporated dito sa GMA Network? Tatanggapin nga kaya yan ng GMA Network yung offer nila para ma-settle na ang anumang problema sa magkabilang panig? Nako, yan yung dapat nating abangan mga Kadaver Cards, kasi once na hindi tinanggap ng GMA Network yan, tuloy po ang kaso dyan. And syempre, haba po ng haba yan, diba? Once na hindi pa yan na-settle ngayon. So, anong sa inyo dito mga Kadaver Cards? Please comment down below. So, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.